de Lolo Andres. Wala po. Nanay, Apo yan, dress Ansel. Nandiyan si Lolo. Hindi naman padalag ka ng papa. Pumasok na po ako. Gagawas na lang ya. Ayan. Makurihay na makapitid. Hirap na humakbang. At upuan niya. Okay lang po. Ikaw na lang umupo dyan. Okay lang kami. Maraming salamat na naman pa rito niyo. Wala pong ano man. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman ang katawan mo? Walang masakit? Pag natutulog, wala ako naramdaman. Kaya lang pag nagigising, yun, marami ang naramdaman sa katawan. Dahil siguro sa edad niya. Kaya lang, mayroon naman ako pananalig sa Panginoon na siya nagbibigay lunas sa lahat ng masamang karamdaman sa katawan. Opo. Eh kung sa akin na lang, wala na. Okay naman dito ang pagtira mo. Okay lang. Dahil naman ako iba na pupuntahan. Si Joanne, Doon sa trabaho, siya, nag-snack ka na. marami akong mga pangisikat. Tapos ko lang mag-snack ng puto. 2 puto pa na. Maliliit yun ang ini-snack ko. Nawa ng Diyos, malusog pa din si tatay kaso hindi na siya masyado makalakad. Kung wala na dito, laman. Ay wala, naku, ano lang, yung timplahin pa na lang na Milo. Yung nandyan, nakabalot yung Milo. Wala tayong dalang insyo. Salamat na naman sa pagparito niyo. Sa sunod. Nakalimutan namin Tita Mel. Okay. Pagbalik namin, dadalhan ka namin gatas. Nakalimutan namin ngayon kay sobrang Alin na? pagmamadali. Oo. Sa susunod, dadalhan ka namin gatas. Oo. Wala naman akong maibigay sa iyo na pambili. Wala na ako. Bago para sa kumita ng pambili. Mayroon ako mga problema. Siya talaga ang kauna-unahan na sinasangguni ko nang sa ganun. Kanya ko ay pagkalooban ng amnesty. Yung awa sa aking masamang nararamdaman. Totoo, dapat Kaya lang lang yun ang kay Lord. problema ko pag mayroon mga kasamang nararamdaman sa katawan. Malinaw pa yung mata mo? Okay pa yung mata? Opo, pa. Liwanag pa. May Biblia ka doon, kaya mo pang basahin. Yung Biblia mo, kaya mo pang basahin. Nakababasa ko pa yun. Kaya pa daw niya magbasa. Ilinalapit ko lang yan sa nahigaan ko kasi pag naisipan ko, humingi na naman ng kaalaman galing sa yun ang sinasangguni ko dito. Tabi daw niya. Maring. Saan kaya yung kanina yung inano ko? First Corinthians 12:2. Ito. First Corinthians 12:2. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Maaram kamo nga handiri pa kamo mga magtinuohon, nawara kamo ngadtuhin pagsimbahin mga Diyos-Diyos,
Sanglit kinahanglan hibaruan niyo nga waray pa tao nga minanduan han spirituan Diyos nga makakapan himaraot kan Jesus. Nga Jesus amuan Ginoo gawas kun minanduan hiyahan Espiritu Santo. Amen. Grabe, malinaw pa yung Kaya man may ada magkalain-lain nga espiritu hanon nga mga hatag kundi amula nga haw nga espiritu anahatag damo kalain niya hihatag pero siya lang nga espiritu nagahatag may nga haw nga may ada magkalain-lain na pag-alagad kundi amula nga haw nga Ginoo ang ginaalagad. Amen. Isang Diyos lang ibig sabihin. May ada magkalain-lain niya mga pagkatakos yung pag-alagad kundi amula nga haw nga Diyos an nahataghing katakos han nga tanan para han era pag-alagad. That is by means of obedience. Obedience. Tinatagan ang kada usahin pangilalaan han espiritu para hang kaupayan han nga tanan. Nahatagin espirituhin inaadman han usa nga tao samtang ang lain nga tao amo nga haw nga tag nga espiritu an nahataghin hibaro. Kinaadman nga ni hibaro. Nahataghin pagtuo ha usa nga tao an usa la nga amo nga haw nga espiritu samtang ha iba nga tao nahatag hiyain gahom himpanambal ha usa ka tao nahatag ang espiritu hin gahom himpagbuhat hin mga may milagro ha iba an katakos himpaghi mangrawhan mensaheyan Dios ngan ha iba pa ang katakos o katakos himpaghi mangrawhan mensaheyan Dios ngan ha iba pa ang katakosin pagkilalahan kalainan han mga hatag nga natika nga espiritu ngan handiri natika nga espiritu. Amen. Grabe naman. Ang liliit niyan, tatay. Nababasa mo pa. Grabe ka po niyo. Maalis Ito kayo ang kay binasa ko tatay. ngayon. Ngayon nasir nga. Nahatag in espirituhin inaadman ha usa nga tao samtang halain nga tao amo nga haw nga espiritu anahatag hinhibaro. Nahatag hin pagtuoy ha usa nga tao an usa la ngan amo nga haw nga espiritu samtang ha iba nga tao nahatag hiya hinggawom hin panambal. Ha usa ka tao nahatag ang espiritu yung gawin pagbuhatin mga milagro. Amen. Yan ang magkalain-lain ng mga kuwan. Since nga blessings from the Holy Spirit. Kaya sa pamamagitan ng pananalig, nagiging walang imposible sa tao na mayroon, kapag mayroon siya hilahil sa Panginoon, ay lahat niya natatanggap kapag kanyang inaasahan na talagang matatanggap niya. Pati yung may sakit gumagaling pag nananampalataya. Talagang nawawala yun. Kaya ito ang sikreto ng tao ay humahaba ang buhay. Parang kayo. Humahaba ang buhay dahil kapag mayroon kang matinding nararamdaman sa katawan at alay mo sa kanya, siya ang bahala doon. At kapag siya ang mamahala, talagang mawawala yun. Amen. Thank you, tatay, sa pagbasa niyo ng Biblia. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Walang ibang kapangyarihan makakadaig sa kanya. Corinthians 12:4. May ada magkalalain yung espirituhanon yung mga bahatag, kundi amula nga haw nga espiritu anahatag. Yan. Diba? Yung lahat ng mga alam ng tao ay galing sa espiritu ng ibig sabihin. Kaya kapag mayroon ang taong special wisdom, spiritual wisdom, yun ay kaloob ng Panginoon. Dahil walang tao makakakuha ng
spiritual wisdom maliban na hindi siya manalig sa tunay na Diyos na buhay. So dapat nananalig. Ha? Nananalig sa Diyos. Pamamagitan ng pananalig. Yung matatag na pananalig na kahit ano pang mangyari sa mundo ay hindi ka kakalas doon sa pagkapit ng inyong pinananaligan. Yun ang importante sa pagnanalig sa Diyos. Yung matatag na pananalig. Anong masasabi niyo sa binasa niya? Mas malinaw yung mata ni Tatay Andres kaysa sa mga mata namin. Grabe, ang liit. Mababasa niya. Sobrang liliit na Ako hindi ko na makita. Nakakahiwaga. Ganun siya kaliwanag. Marami rin nararinig ko ng tao. Na, Sinasabi, bakit kaya ganun? Matanda na, hindi pa rin mamamatay. Sabi ko naman ako, hindi ko lang alam na mayroon Diyos na may-ari ng buhay ng tao. Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Na? Mahal ka ng Diyos. Ay, lahat ang tao mahal ng Diyos. Ang Amen. tao lang ang nagkukulang sa Diyos. Bakit nagkukulang ang tao sa Diyos? Ang pagkukulang ng tao sa pamamagitan ng kanyang pananalig. Kung ano ang antas ng kanyang pananalig, yun ang magiging bunga ng kanyang pananalig. So doon nagkukulang ang tao, Medyo pananalig. parang mahina, parang nanghihina kapag hindi malakas ang kaloob ng Espiritu Santo. Pero kapag malakas ang kaloob ng Espiritu Santo, mararamdaman mo kahit anong kahirapan sa buhay mo na dadaanan mo ay kayang-kaya mo lang lampasan. Kasi siya ang bahala doon, hindi ako. Yun ang Amen. pananalig. Kapag ganon, pati kayo ay iibsan ng kapangyarihan na galing nga sa kanyang salita. Dahil itong kanyang salita ay kasama ang kapangyarihan. Amen. Yun yung sekreto ni tatay. Ha? Yun yung sekreto mo kung bakit malusog ka pa. At Ang mahabang buhay. sikreto ko na hindi nagagawa ng iba, yung palagi nakaugnay ang buhay ko sa Diyos. Kahit nagiinom ako, nalalasing, ganun pa rin na ikaw kako ang alam, nakakaalam sa buhay ko. Pag-ilag sa mga mag-iba't ibang uri ng mga masasamang elemento dito sa mundo. Amen. Ganun lang naman ang Diyos. Palagi siya handa tumanggap sa tao na gusto lumapit sa Kanya. Kahit makasalanan, tatanggapin niya. Kaya yun Gusto na ang, magbago. ang purpose ng Diyos na pinapunta dito si Jesus para sa mga makasalanan upang ang mga tao na kumilala kay Jesus ay magkakilala ng kaligtasan. Amen. Ang galing ni Tatay Capone. Salamat po sa pagbabasa nyo ng Biblia. Ito nga ang parang kasama ko dito. Kaya pala laging nandoon sa may unan malapit. Palagi ito nandyan. Pag hindi pa ako nag-aantok, ito ang ginagawa ko palagi. Naghahanap ako ng mga importante na bagay. Dahil yung mga importante na mga bagay, yun ang nakakapagligtas sa tao. Amen. Praise the Lord naman. Salamat kapag magkaroon ako ng pera galing sa DSWD, yung para sa pensyon ng matatanda, ay uupa ako ng isang tricycle upang makapaglibot ako sa bayan at makapag-share ako ng salita ng Diyos. Dahil marunong ako talaga mag-share ng salita ng Diyos. At maraming taong napapasuko sa Diyos kapag humawak na ako ng kapilya doon sa Kaisawan. Matagal ako doon, mga 5 taon siguro. Sa Kaisawan dito sa baryo. Kaya Yung interior baryo nitong bayan. Matagal na. Matagal na. Nung bago pa lang kami galing sa Maynila. Kaya pala ganun palang ginagawa ni tatay. Upang maisiwalat ko yung
kalooban ng Diyos. Maganda yun. Maganda yun. Maraming makakapakinig, Marami. makakaalam. At mag-uupa rin ako yung tinatawag na sound system. Yung may microphone. Buka na. Para malakas yung salita. Para magamit ko sa bibigyan ng maminsay galing sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kahit may edad na si tatay, gusto pa niyang mag-mission para sa ating Diyos. Kaya, yun ang sikreto rin na hindi ako pinupusturo ng buhay ko dahil mayroong pag ako iniisip na turo pa rin sa mga tao na walang kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Mahaba pa yung buhay mo at saka mas lalo kayong bumabata. Alin po? Mas lalo kang bumabata. Yung ano lang, yung isipan lang, ang katawan, parang nararamdaman ko nga, hindi na gaya ng bata pa dahil mahirap makalakad. Uupa talaga ako ng tricycle. Magpaglibot ako ng bayan kapag tuturo ng kalooban ng Diyos. Sana matuloy yun. Para madaming makaalam ng salita ng Diyos. Yun nga ang inano ko. Meron pinapabigay na pagkain groceries sa'yo ang ating sponsor si Ate Igorota. Nag-send siya ng halagang 2,000 peso na groceries. Malaking halaga yun. Kaya ito po. Yan, pasok na natin, Ate Robby. Okay pa. Ako, okay, maraming bigas rin. Ako, pati pang ulam. Dahil maraming salamat. Ito na mga dala-dalahan yun ako. Ang dami niyan. Maraming salamat po. Blessing ni Lord, ang dami. Sa pamamagitan ni Ate Igorota, dumating po yung blessing na ito galing sa ating Diyos. May mga timplahin dito, tatay. Energy, may tinapay. Ikaw na po ang bahala dyan. May mga biskwit para may snack ka din. Maraming salamat sa ginagawa niyo sa akin. Sana ay panatilihin niyo na magaan lang sa iyo ang paghahanap buhay. Salamat, tatay. Sa iyong mga prayers po sa amin. Dahil kayo ang pinagkalooban ng Diyos ng magkaalaman para makakita ng mga bagay na kinakailangan. Ang Amen. pang-araw-araw ng pangangailangan. Ayan. Thank you, Ate Igorota. At ito naman po, pinapabigay At, ni Tita Alice, mayroon 1,000. pa financial substance. Maraming salamat po. Nako, walang makakapagbigay na ibang tao dito sa lugar na ito. Sa akin. Thank you, Tita Ang ganitong Alice. halaga. Pati ba itong pagkain, mas maraming halaga pa kay sa ganito. Oo, mga blessing yan sa'yo. Pag bibili ka ng lutong ulam, mabili ka ng lutong ulam pag di ka makaluto si Kaya Ate hindi man Joan. ako nahihirapan na bibili. Kahit makita nila na mayroon ako konting tira, ay mayroon ko na ako dito 4 na raan lamang. Pero pag nag-aano ako bibigay sa kanila, kahit 100 para kako, ibibili nyo ng kailangan. Sabi nila, wag na. Kung mayroon lang kami, sabi nila, kami pa nga magbibigay sa iyo. Mabait po sila sa'yo. Kasi natutulungan si tatay. Parehin naman sila. Babae ng mga kaibigan. Juan at saka si ano. Ayan, thank you, Tita Alice at Ate Igorota. Maraming salamat. Ako, bago ako manalangin, kakanta muna ako. Thanks be to God, who gave us the victory. Thanks be our Lord, Jesus Christ. In all things, we are more than conquerors through our Lord, Jesus Christ.
Thanks be to God who gave us the victory. Thanks be our Lord Jesus Christ. In all things, we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihang ginagawa mo sa aking buhay na kahit yung nandoon nakatira sa ibang mga lugar ay pumarito pa upang sila ay magamit mo sa pagtulong sa mga gaya sa akin na nangangailangan ng mga bagay sa pagpatuloy ng buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Palalo mo sila pagpalain sa kanilang mga ginagawa. Kahit anong uri ng gawain nila ay magkaroon ng tunay na kaunlaran at nang sa ganon kanilang makamtan ang tunay na bunga ng kanilang mga ginagawa. Kaya Panginoon, maraming pong salamat sa mga blessings na nagkakaloob mo, lalo na itong mga bagay na kanilang dinala ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang magbalik sa kanila ng mas marami pang mga blessings sa ganon. Marami pang mga tao ang kanilang matulungan sa mundong ito. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Amen. Thank you po, Tatay. Praise the Lord. Oh. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Thank you. Praise the Lord. God bless you rin. God bless you rin. Praise the Lord. Hallelujah. Thank Maraming you. salamat. Maraming salamat. Babalikan ka na lang ulit namin. Amen. Kayo nang bahala. Kayo wala naman ako maibigay sa inyo. Kahit Yung anong insure bagay. na gatas, dadalhin namin sa sunod. Oo. Naubos na yan. pala. Salamat. Oo. Galing rin sa iyo yun. Narami na naman ito na pagkain. Opo. Salamat din dyan sa ganun. Mga kaloob niyo sa akin. Salamat po sa pagparito niyo. Naway rin po natilihin. No? Lalong malakas kayo at nang marami pang blessing na ipagkaloob niyo sa mga tao na gusto niyo. Pagkalooban. Kayo po ang manguna sa kanilang mga lalakaran ng sa ganun lang maging walang balakid sa kanilang paglakad. In Thank Jesus' you, mighty name. Tatay. I pray. Amen.